Mapagpalang gabi. Yan. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Maliwanag po ba ang ating audio? Naririnig po ba tayo? Yan. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ngayon ay live. Welcome po kayo sa ating pag-aaral. Unang pag-aaral po natin dito sa ating discipleship journey. No? At maraming salamat po sa pagkakataon na tayo ay maumpisahan natin ang aralin na ito about discipleship. So, ang base po natin sa ating pag-aaral ay mula po dito sa Mateo 28:19-20. Yan, medyo medyo madilim. Yan, lapit na lang po ako. Okay. So, yan, medyo maliwanag na. Okay. Matthew 28:19-20 po, no? Hindi ho tayo lalayo sa Great Commission. Hindi po ako magdadagdag ng anumang katuruan sa inyong mga natutunan, pero ang ibabahagi po natin ay nandito pa rin po tayo sa Great Commission. So, basahin po natin ang text ngayong gabi na pagmumulan ng ating pag-aaral. Sabi niya, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Okay, so, maliwanag po dito mga kapatid, na sinasabi niya dito na therefore go and make disciples. Kaya nga po, noong merong nag-share sa atin ng gospel, ng magandang balita mula sa ating Panginoong Jesus, no, sa good news na ibinigay sa atin. Nang marinig natin ito, inopen ng Holy Spirit ang ating heart at tayo ay nanampalataya. So, naging believer tayo ng ating Panginoong Jesus. So, dito sa lesson 1, titingnan po natin dito what is true disciple. Okay po? So, yun po yung una nating tatalakayin regarding our lesson na discipleship journey. Okay, sagutin po natin yung tanong na ano po ba ang tunay na alagad ni Kristo? O ano po ba what is true discipleship? Disciple, sorry. Bago tayo pumunta ron sa discipleship, okay? Luke 9:23, sabi niya doon, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Okay. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, sabi niya, tanggalin niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Okay? So, marami po kasi mga kapatid ang naniniwala kay Jesus. Naniniwala naman kay Jesus, ano? Maraming nagsisimba, maraming tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Ngunit ang tanong po mga kapatid, lahat ba ng believer ay disciple? Okay? So, ang sagot ay hindi lahat po ng believer ay disciple. Ang believer ay naniniwala kay Jesus. Ang disciple ay sumusunod kay Jesus. Pero of course, sabi ko nga kanina, nagsimula tayo sa pagiging believer, pagiging mananampalataya, no? Doon tayo nagumpisa. Okay. Next question na ating titingnan is, what is disciple? Okay. Ano po ba ang disipulo na tinatawag? Okay po. Ang disipulo po o what is disciple meaning, ito po ay sa wikang Griego, tinawag po itong matetes.
Okay? Ang salitang disciple sa Greek ay matetes. Ang ibig pong sabihin nito means matetes, learner. Okay? Nag-aaral, natututo. Okay po. Student, nag-aaral siya. Okay? Natututo siya. Kumbaga, everyday na meron siyang natututunan. Okay? Next meaning, hindi lang siya estudyante, siya po ay apprentice. Okay? Apply niya yung kanyang mga natututunan. Follower, tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So, hindi lamang siya nakikinig ng salita ng kanyang mentor, ng kanyang pinaniniwalaan, pagkos siya ay sumusunod. Okay? Hindi lang siya tagapakinig. Hindi lamang naniniwala, kundi isang taong nag-aaral, sumusunod, ginagaya ang kanyang guro. At ang ating guro ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, saan sa scripture natin makikita ito? Mateo chapter 4 verse 19. Sabi niya doon, inanyayahan niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, follow me. Okay? Follow me. Sumunod kayo sa akin. Okay? And I will make you fishers of men. Gagawin ko kayong mga ngalap. Mapapansin na hindi sinabi ni Jesus dito sa mga alagad niya na believe in me only. Maniwala lang kayo. Sapat na. Kundi ang sabi niya sa kanila, hey, follow me. Sumurot kayo kanyak, no? Sumunod kayo sa akin. Yun ang sabi niya, no? So, ito po ang definition ng alagad. Yun po ang nagdi-define doon sa salitang disciple o isang alagad. Sumusunod, natututo, nag-aaral, isinasabuhay yung kanyang pinag-aaralan. Okay? Siya ay isang tagasunod. Okay? Hindi lang tagapakinig. Yan po ang maikli na pwede nating mailarawan yung salitang disciple. Okay? Lalo na yung sinabi niya doon sa Griego na matetes. Ibig sabihin po, learner siya, estudyante siya, apprentice siya, follower siya. Maliwanag po ba ang ibig sabihin nito o ang definition nito sa atin? Okay? So, sa Biblia po, ang disciple ay hindi lamang tagapakinig. Ulitin natin ng mensahe. Kung hindi isang taong sumusunod kay Jesus, natututo kay Jesus, nagiging katulad ni Jesus, yan ang makikita natin sa Bible. Kung titingnan natin sa Bible. Okay? Hindi lang nagiging katulad ni Jesus, sumusunod sa kanyang mga utos. At gumagawa rin, hindi lang yun gumagawa rin ng disciples. Simpleng definition po ito, mga kapatid. Hindi lang siya just a believer. No? Siya po ay gumagampan doon sa itinuturo ng kanyang tagapagturo. Hindi lang siya sapat na naging disipulo, natututo rin siyang gumawa ng alagad o disipulo. Okay po? Pag-aaralan natin yan sa mga susunod. Okay? So, a disciple is a follower, sabi natin. Ang disipulo ay isang tagasunod, follower of Jesus, tagasunod ni Kristo na patuloy na binabago niya at tumutulong din naman sa iba na sumunod kay Kristo. Of course, alam natin na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero inaalaw niya ang Espiritu ng Diyos para siya ay baguhin every day. May transformation sa buhay niya. So, ang disciple ay isang totoong tagasunod ni Kristo na nagpapatuloy, na binabago niya at tumutulong din siya sa iba na sumunod kay Kristo. Hindi lang siya sentro sa kanyang sarili, pero siya po ay may habag sa iba para
gawin kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang kapwa. Okay? Binabago siya ni Kristo, patuloy siyang binabago, at tumutulong din siya sa iba para ang iba ay makasunod din kay Kristo. So that's true follower. Okay po? Kasi hindi nga po sinabi ni Jesus na, go and make church members. Sorry. Bagamat lahat po ng church members ay nag-umpisa sa believers. Pero kung papansinin natin ang pinag-uutos ni Jesus doon, go and make disciples. Di po ba? Ibig sabihin, hindi lang sapat na kapag nag-share ka ng good news sa isang tao at naniwala siya, pinag-accept mo kay Jesus is enough, no? Hindi lang po sapat yon. Kailangan turuan mo yung iyong pinatatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. I-disciple mo siya. Gawin siyang disipulo. Okay? Turuan at subaybayan ang kanyang buhay hanggang sa siya'y makatayo. Pag-aaralan natin sa mga susunod. So, okay? Hindi po sinabi ni Jesus na go and make church members. Go and make attendees. Go and make converts only. Kundi sinabi po niya, make disciples. Okay? Maliwanag po sana sa atin yon, ano? So, dito, may gusto akong susunod dito doon sa topic natin, ano, the difference between believers and disciple, pero ihuhuli natin yan. Wala pong diferensya ito. Hindi sila magkaaway, hindi magkalaban. No? Pagkukomperan lang natin yung isang believer lang at isang talagang disipulo ng ating Panginoong Hesus sa mga susunod. Tapusin muna natin itong ating ano ba ang totoong true disciple, no? Ano ba ang totoong ano ba ang true disciple, no, na tinatawag. Next, ang disipulo po, sinabi natin kanina, follower siya, tagasunod siya ni Jesus. Maliwanag po yan doon sa Luke 14:27. Whosoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. So may characteristic po. Mayroon pong characteristics of a disciple. Mayroon pong mga characteristics, no, ng isang disipulo na sumusunod kay Jesus. Okay? Ano po ang makikita natin na ugali nila o characteristics nila, mga kapatid? Sila po ay sumusunod kay Jesus. Nagpapasakop kay Jesus. Yan ang sinasabi niya sa Bible. Kung titingnan natin yung totoong mga disciple ni Jesus, ganito ang kanilang mga maglalarawan sa kanila, no? Sumusunod kay Jesus, nagpapasakop kay Jesus, inuuna si Jesus sa buhay nila. Okay? Handang magsakripisyo para doon sa nagtuturo sa kanya. Kay Jesus. Okay? So, a believer receives Jesus, receive Christ. Okay? Yan ang believer. But disciple follows Christ. Marami pong ganito. Kaya doon sa susunod na topic natin, mas maliliwanagan tayo doon. Na hindi lang po tayo just a believers. No? Hindi lang po tayo isang mga mananampalataya. Tayo po ay isang disipulo ni Kristo na sumusunod sa Kanya. Okay po? Pangatlo po, mga kapatid, ano naman ang marka? Kung kanina tinignan natin yung characteristics, ano? Ngayon, ano naman po ang marks of a true disciple? Ano naman po yung kanilang mga marks, mga kapatid? Una, ang tunay na disipulo may pagmamahal sa ating Panginoong Hesus above everything. Eka nga. Okay? Above everything. O more than everything. Dapat meron po tayong pagmamahal. Yan ang makikitang mark sa iyo. Unang marka mo. Meron kang tunay na pag-ibig sa ating Panginoong Hesus more than everything.
hindi mo siya ipagpapalit sa kahit sino man. Luke 14:26. Sabi niya doon, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and his wife and children, he cannot be my disciple. Ano ba ibig sabihin ito? Kahumuhian mo ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga anak mo? Hindi po. Hindi po ito literal na galit. Ibig pong sabihin ito, mas mahal natin si Jesus kaysa sa sino man. Okay? So, dito makikita natin na ito ang unang marka sa buhay mo. Na kaya mo siyang ipaglaban kahit ang magulang mo, hinahadlangan ka pa sa paglilingkod, iniluluhod mo sa Diyos ang lahat ng iyan. Minsan ginagamit ni Satan, ng mga kapatid mo, ipinaglalaban mo yung faith mo dahil naniniwala ka na pagtatagumpayin ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin na kamuhian mang magulang mo, kamuhian mo ang mga kapatid mo kapag hinahadlangan kanila, hindi po yon ang ibig sabihin nun. Kung hindi ito po ay nakapagpapakita na mas mahalaga sa atin si Jesus more than anything. Okay? So, pangalawa po, mga kapatid, a true disciple denies himself. Hindi lang po una na makikita natin that the true disciple loves Jesus above everything else, but a true disciple denies himself. Okay? Ito po ang pangalawang marka. Hindi lang yung una, bagkus sabi niya, pangalawa, ang totoong disciple, kaya niyang i-deny ang kanyang sarili. Okay? Luke 9:23. Let him deny himself, sabi niya doon. Anong ibig sabihin nito? Isuko ang sarili sa kagustuhan. Isuko ang sariling agenda. Hayaan ang Diyos ang mamuno sa buhay mo, kapatid. Yun ang ibig sabihin nun. Let him deny himself. No? May pagsuko tayo ng totoo, may pagsuko tayo sa ating sarili, doon sa kagustuhan ng Diyos, hindi ipipilit natin ang gusto natin. Ito ang pangalawang marka, kapatid, na ikaw ay tunay na disipulo ng ating Panginoon. Pangatlong marka na ikaw ay disipulo, tayo ay disipulo ng Panginoong Hesus. A true disciple obeys Jesus. Meron siyang pagsunod sa Panginoong Hesus. John 8:31. Ano ang sinasabi niya doon? Hallelujah. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sabi ho niya sa John 8:31, If you abide in my word, you are truly my disciples. See? Tingnan niyo yung mga binabasa natin. Ha? If you abide my word, sabi niya, you are truly my disciples. Meaning, mga kapatid, hindi sapat na makikinig ka lang. Kailangan isasabuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Marami pong listeners, araw ng linggo, no? Pero kumusta po? Paano natin ina-apply yung word, yung mga words na binabasa natin at naririnig natin? At true disciples, mga kapatid, marunong sumunod. Kapag sinabi ng kanyang guro na ganito, sino ba guro natin? Of course, our Lord Jesus Christ, our highest teacher. No? Siya yung pinakamataas na guro natin. Bagamat may mga ginagamit ang Diyos na nagtuturo sa atin dito sa lupa, pero siya yung pinakamataas na guro natin. Pag sinabi ng ating guro, meron tayong pag-aaral, bukas, alas 7, sumusunod ka. Diba? Marunong kang sumunod. Hindi ka masuwayin kasi gusto mong lumago sa buhay spiritual mo. Kaya nga, kung maririnig, kung titingnan natin yung salita ng Panginoon, napakaliwanag. Sabi niya, if you abide in my word, you are truly my disciples. No? So, hindi lang sapat na tayo ay tagapakinig.
Dapat taga-abide din tayo. Kailangan isabuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Marunong tayong sumunod sa mga salita ng ating Diyos. No? So, yun po ang pangatlo. Pang-apat, a true disciple bears fruit. Yan ang marka. Marka yan ng pagiging isang disipulo mo. Okay, so tingnan natin kung nasaan tayo dito. Ano? Number 4, ang totoong disipulo, nagtataglay ng mga bunga. Fruits of the Holy Spirit. 9 fruits of the Holy Spirit. A true disciples bears fruit. Ilan ang ating mga bunga ng Espiritu Santo na nasa buhay natin? John 15:8, sabi niya, "But this, my Father is glorified. By this," sabi niya, "my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples." Okay? So, fruit o bunga includes Christ likeness character. Dapat kasama daw po na nagiging bunga sa buhay natin yung kaanyuan ni Kristo, yung mga character ni Jesus bilang Kristiyano ka. Kaya, no, dapat tinuturuan ang bagong mananampalataya, dinidisciple yan. Hindi lang sapat na siya ay naniwala, nagtumanggap, tuwang-tuwa na tayo. Yan ang mga pag-aaralan natin dito sa discipleship journey. No? Hindi lang sapat na sila ay naniwala and then pupunta sa church every Sunday, nagpapatuloy. Dapat nababantayan talaga sila. Okay? So, isama natin dun sa fruit yung Christ-likeness character. Dapat nandyan sa atin yan. Nakikitaan tayo. Dahil yun naman ang ultimate goal ng ating Panginoong Jesus, to be like Him. So, nasaan ka na? Saang karakter ng ating Panginoong Jesus, magkamukha kayo? Magkamukha kami ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi ko yan masasagot. Ikaw lang makakasagot niyan. So, a true disciple, sabi niya, ay ito po ang marka na pang-apat sa atin. Taglay natin ang mga fruits ng Holy Spirit sa ating buhay. Ano ba yung 9 fruits? Love, gentleness, kindness, self-control. Okay? Ano pa? Marami pa. Marami pa yon. Gentleness, ano pa? Ano pa po? Alam natin yon, ano? At yan po ay makikita natin sa Book of Galatians. Okay, so dito, idagdag natin yung Christ-like character, soul wound, no? Marunong tayong ginagawa natin, ginagampanan natin, nakikita sa atin na tayo ay nagsusoul wound, no? Nag-share tayo ng good news para maligtas din yung iba sa kanilang katayuan bilang unbeliever. So, disciples made. Gumagawa tayo ng mga trabaho ng isang disipulo. Okay? Nakikita po dapat yon dahil nga ang marka mo ay mga bunga ng mga naririnig mo na salita ng Panginoon. Of course, anong magbubunga sa atin? Kung hindi ang words of God, ang mga salita ng Diyos na ating naririnig. Anong magbubunga sa'yo kung just listener ka lang, na hindi ka naman tumutupad doon sa naririnig mo, hindi ka nag-uobey doon sinabi natin? If you love me, keep my commandments. Ang dami, no? Nagsasabi. So, anong ginagawa natin? Kung hindi natin ina-apply yun sa buhay natin, di wala tayong daladalang bunga. No? So, tingnan natin yun. Anyway, hindi yun yung ating pinupuntusan. Ang ini-explain ko sa inyo, ano ba ang marka ng isang disipulo ng ating Panginoon Yesus. Yan po ang pang-apat, okay? And next topic natin is the goal of discipleship. Okay? So, I think doon muna tayo sa ano ba ang tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay?
And gusto ko lang bigyan ito ng bigyan ng konting pahapyaw itong the goal of discipleship, no? Marami pong churches ang nakatuon sa attendance, programs, yan. Tuwan-tuwa na sila pag marami ang mga attendance, maraming mga programs, activities. Ngunit, ang layunin po ni Jesus sa Matthew 28:19, sabi niya, maliwanag po yun, "Go therefore and make disciples." Okay? Hindi sinabi ni Jesus na make church members only. Okay? Hindi niya sinabi yun. Make attenders. Ang sinabi niya, make disciples. Ibig sabihin, kapag nakapag-win ka ng isang soul, hindi mo siya hahayaan doon. Yun yung trabaho mo bilang isang disciple na pag-aaralan natin. Magiging disciple maker ka, okay? Kasama ka doon sa kumikilos na anak ng Diyos, na hindi ka lang basta umuupo sa loob ng church. So, yan po yung mga kasama doon sa discipleship. So, maliwanag po sana sa atin yun. Maintindihan natin na ang tunay na layunin ni Kristo sa atin ay hindi lang maging isang attenders, maging isang members sa loob ng church, no? Hindi lang tayo mga members, hindi lang tayo mga attenders, pero sana po tayo ay tunay, no? Sabi niya doon, make disciples. Okay? And next po, how do we know if we are true disciples? Okay. Ask yourself. Tanungin mo ang sarili mo, do I only believe in Jesus? Naniniwala lang ako kay Jesus pero wala itong bunga sa akin, walang mga marks, walang marka, walang pagkakakilanlan sa akin na ako ay isang disipulo ni Kristo? Okay. Next na tanong mo sa sarili mo, do I truly follow Him? Ako ba talaga ay sumusunod sa Kanya? Oh. Ako ba ay ang tawag doon? Ako ba ay obeying sa mga salita niya? Di ko yan masasagot, no? At tayo nga ay nag-aaral, ikaw makakasagot sa iyong sa mga katanungang ito. And next is, ako ba ay nag-grow? Am I growing spiritually? Sa everyday na pakikipaglakad ko bilang isang Kristiyano, ako ba ay lumalago? Last question, ako ba ay tumutulong sa iba para maging tagasunod dun ni Kristo? Tinutulungan ko ba ang others to follow Christ? Okay. May ginagawa ka ba sa iba para sila'y maging tagasunod din ni Kristo? Okay? So, yan po ang iiwanan kong mga katanungan sa bawat isa sa atin. At pagmunay-mulayan natin sa ating mga susunod na pag-aaral, sana po ay mag-iwan ito ng isang katanungan na unti-unting masasagot habang tayo ay nag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. So, tayo po na mananampalataya, alam po natin si Jesus, alam natin siya. Pero ang disciple po, hindi lang basta alam natin ang ating Panginoon. Hindi lang alam ko siya, no? Pero sana tayo po yung disciple na tagasunod talaga ng ating Panginoong Jesus. Minsan ang believer, nire-receive lang ang salvation. But a true disciple, surrender his life truly sa ating Panginoon. A believer attends church. A disciple becomes like Christ. A disciple makes disciples, mga kapatid. Kaya, makikita natin yan doon sa susunod nating pag-aaralan. Yung katayuan ng isang believer at katayuan ng isang disciples. So, Matthew 16:24, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and
follow me. So, meron po ba tayo mga katanungan? Tayo po ay nagtatapos na sa ating pag-aaral at sa susunod pong muli. Dahil masyado naman po tayong matatagalan kung mag-go over tayo sa 30 minutes. Tama na po yung 30 minutes na ating natalakay. Kung pwede nating gawing 3 times a week ang ating 2 times a week ang ating pag-aaral para mas marami tayong mapag-aralan about discipleship, gagawin po natin yan. So sana po patuloy nyo po akong samahan sa ating pag-aaral. Actually, ito po ay mga introduction pa lamang ng ating discipleship. Wala pa po talaga tayo doon sa kalagitnaan. Gusto ko lamang pong buksan ang ating mga isipan. Good evening, Pastor Mariano, Pastor June Tinong Jr. Opo, salamat. Brother Kim Bernardes, Bilino, praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikijoin. Sister Janine Tevillian is watching. Sila po yung mga nakakasama natin at hindi ko mabasa yung iba dahil po nakatago. So, magandang gabi po sa inyo. Sana po ay gusto ko kayong i-encourage na patuloy po kayong maki-join sa ating pag-aaral. Ito po ay hindi pa ho natin tatakalakayin dito yung pagkakaroon natin ng cell group doon sa ating mga churches. Ang uunahin ko po dito ay imulat tayo, ipaunawa sa atin na hindi lang po tayo just a believer sa loob ng church, pero tayo po ay mga disipulo ni Kristo. Kasi yun po talaga ang ipinag-uutos sa atin, na tayo po ay hindi basta maging believer lang, pero tayo po ay disipulo na natututo, na hinuhubog ng salita ng Diyos, lumalaki at gumagalaw. Hallelujah. Para sa pagpapalago ng disipulo ng ating Panginoong Hesus. Malaki po ang aim ng ating Panginoon sa atin. So pag naintindihan po natin ito, kung ano ang tunay na kahulugan ng disipulo o disciple ng ating Panginoong Hesus, maiintindihan nyo, kapatid, kung ano po yung tunay na paksa ng ating pinag-aaralan dito po sa discipleship series na ating tinutukoy o ini-explain sa bawat isa sa atin. So, okay, yun lamang po at sana po ang pinakamalaking pangangailangan ng ating iglesia ngayon ay hindi mas maraming miyembro, kung hindi mas maraming tunay na disciples ng ating Panginoong Hesus. Ito ay magiging malakas po na pundasyon para sa inyong mga susunod na lesson about discipleship po. At cell groups, leadership development, at disciple making ministry. Pero yun po ay sa mga susunod na. Gusto ko pong unahin muna natin yung ating mga sarili na maunawaan kung ano po ang tunay na ibig sabihin ng disipulo. Kung maiintindihan natin yun, papasok tayo dun sa discipleship, no? Patuloy na pag-aaral para tayo po ay patuloy na matransform sa mga salita ng ating Panginoon. Okay, magandang gabi po at kita-kita po ulit tayo sa susunod nating pag-aaral. God bless everyone and let us pray. Father, we bless your name. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat po ng nakasama namin, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, sa mga nakijoin, Lord God, sa discipleship training na ito, Lord God, hallelujah, na aming mga narinig, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo po na ipaunawa sa amin ang aming katayuan bilang isang disipulo mo, Panginoon. At naintindihan namin na hindi po nagtatapos, hindi po doon natatapos ang aming pag-aaral, pero ang isang disipulo ay patuloy at patuloy na nag-aaral, Panginoon, ng mga salita mo. At ito po ang huhubog sa amin upang kami po, Lord God, ay maging tunay
na alagad mo, O Diyos, at makagawa rin po kami ng ibang mga alagad. Panginoong Diyos, salamat po dahil sa loob ng discipleship na ito ay mahuhubog po kami at patuloy kaming lalago at patuloy kaming mamumulat sa mga salita mo, O Diyos, na kami po ay tunay na may mga kabuluhan na mananampalataya mo sa mundong ito. Lord God, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang mga nakikinig at ang aming mga viewers, maging ang mga manunood pa, Panginoon, ng video ito, Lord God. Hallelujah. Ikaw po ang patuloy na maitaas sa buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming bigyan ng wisdom and knowledge sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na mag-o-open ng aming kaisipan patungkol po sa aming mga topic na ito sa mga susunod pang panahon. Thank you, Lord God. We give you all the praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.